Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa gilid ng lungsod, sa lugar na tinatawag na Sitio Maligaya, naninirahan ang pamilya ni Aling Nita. Siya ang nagtataguyod ng kanyang 3 anak matapos pumanaw ang kanyang asawa. Upang mabuhay, nagbebenta si Aling Nita ng ulam na mura ngunit masarap. Kaya't palaging dagsa ang mga tao sa kanyang maliit na karinderya. Ang espesyalidad niya, ang tinatawag niyang kare-kareng maligaya. Sa halagang 5 piso, may ulam ka na't kanin pa. Ang lahat ng kumakain sa kanyang karinderya ay paulit-ulit na bumabalik dahil sa kakaibang linamnam ng kanyang mga putahe. Ngunit mayroong lihim si Aling Nita, isang lihim na hindi alam ng mga suki niya. Tuwing 12:00 ng hating gabi, makikita si Aling Nita sa likod ng mga sikat na fast food chain sa bayan. Bitbit niya ang malaking sako at isang kahon. Dahan-dahan niyang binubuksan ang basurahan ng mga restaurant at sinasalansan ang mga tira-tirang manok, kanin at gulay. Ang mga ito'y pinupulot niya, nililinis ng bahagya at inilalagay sa kanyang dala. Pagka-uwi sa bahay, hinuhugasan niya ang mga nakuhang tira-tira at hinahalo sa mga bagong sahog upang magmukhang bago. Ang manok na may kaunting laman ay ginagawang adobo, sinigang o minsan prito. Ang gulay ay niluluto niyang chapsuy at ang iba pa tulad ng sauce o sabaw ay dinadagdagan upang magbago ang lasa. Huwag niyo nang sabihin kahit kanino ha, sabi niya minsan sa kanyang panganay na anak na si Miko. Pagpag lang naman to, sayang kasi kung itatapon. Si Miko na nakakaintindi ng hirap na kanilang buhay ay tumahimik na lamang. Isang araw, habang abala si Aling Nita sa pagluluto ng bagong batch ng pagkain mula sa kanyang nakolekta, napansin niyang may kakaiba sa mga nakuha niya. Isang pakete ng manok ang natatakpan ng dugo na tila hindi sa karaniwang manok. Bukod dito, ang amoy nito ay may halong lansa, ngunit parang mabaho na mabigat sa ilong. Pinilit pa rin niya itong linisin at isama sa kare-kare. Hindi na niya pinansin ang kakaibang kulay nito. Ngunit simula noong araw na iyon, napansin niyang kakaiba ang mga suki niya. Aling Nita, ang sarap ng kare-kare niyo. Parang may kakaiba sa lasa, sabi ng isa niyang parokyano. Babalik ako bukas, Aling Nita, sabi pa ng isa habang nilulunok ang huling subo. Ngunit habang dumadami ang bumabalik sa karinderya, napansin ni Aling Nita ang pagbabago sa kanilang hitsura. Ang ilan ay pumapayat ng sobra, ngunit masyado nilang ikinatutuwa ang pagkain. Ang iba naman may lumalabas na rashes sa kanilang balat, ngunit hindi nila alintana ito basta't nakakain sa karinderya. Isang gabi, habang natutulog si Aling Nita, napansin ni Miko ang kakaibang ingay sa kanilang likod bahay. Nang sumilip siya, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo malapit sa kanilang basurahan. Ang lalaki sobrang payat, halos butot balat at nakasuot ng maduming damit. Salamat sa pagpapakain sa akin, bulong nito sa malamig na boses.
Tila nakikipag-usap ito sa hangin. Kinabukasan, nang sabihin ni Miko ang nakita sa kanyang ina, nagkibit balikat lamang ito. Baka gutom lang yon, hayaan mo na. Ngunit sa gabi ring iyon, nagising si Aling Nita dahil sa ingay sa labas ng kanilang bahay. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang lalaking nakita ni Miko. Ngunit ang anyo nito'y mas nakakatakot. Ang mga mata'y itim na itim at ang balat ay tila natutuklap. Aling Nita, nagugutom pa kami. Bigyan mo pa kami ng pagkain. Natuklasan ni Aling Nita na ang pagkain na pulot niya mula sa basurahan ay mula pala sa karinderyang pag-aari ng isang pamilyang nasawi sa isang sunog. Ang dugo na nakita niya sa manok ay hindi sa manok, kundi sa mga biktima ng trahedya. Ang espiritu ng mga namatay ay nakakapit sa pagkain at unti-unting isinumpa ang lahat ng kumakain nito. Simula noon, naging mahina si Aling Nita. Hindi na siya makaluto ng pagkain at lahat ng dating suki niya ay hindi na bumalik dahil nagkasakit sila ng malubha. Ang bahay nila'y tila naging abandonado at gabi-gabi may naririnig silang kumakatok sa pinto, humihingi ng pagkain. Si Miko na tanging nakaligtas sa sumpa ang nagsabi ng lahat sa pari ng simbahan. Ngunit kahit basbasan ang bahay, tila hindi pa rin nawala ang presensya ng mga nilalang na nagmula sa sumpang dala ng pagpag. Sa huli nawala si Aling Nita sa kanilang baryo at iniwan niya ang karinderya. Ngunit sa tuwing may maglalakad sa lugar na iyon, may naririnig sila mga boses na nagmumula sa loob ng abandonadong kusina na nanghihingi ng pagkain. Aling Nita, nagugutom kami, pahingi ng pagkain, maawa ka sa amin. Kayo ba? Gusto niyo bang kumain sa pagpag na tulad ng tinitindang pagkain ni Aling Nita? At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.